Mahabang selebrasyon ng Pasko sa Pilipinas, may kaakibat ding sangkatutak na gastos mula sa mga dekorasyon hanggang sa mga panregalo. Sa kabila nito, malaki naman daw ang ambag nito sa pagpapabuti ng ating ekonomiya. Si Cesar Apolinario on assignment. Walang dudang Pasko raw ang pinakamasayang araw sa Pamilya Cruz. Nobyembre pa lang ang kanilang pananabik, ramdam na sa buong kabahayan. Dito 9 years na kami ginagawa namin every year. Kumbaga, nararamdaman talaga nilang Pasko na pagka nandito sila sa paligid ng bahay namin. Balot na makikislap na ilaw ang halos isang buong kalyeng sakop ng tahanan nilang ito sa Antipolo. Namisto lang Christmas Wonderland pagsapit ng gabi. Biro nga ng magulang ko dahil pinag-aral siya ng Meralco nung kolehiyo siya. Kumbaga ganti na lang niya rito, bayad na lang niya to sa Meralco. Nadodoble yung kuryente namin kada taon. Dahil mga pailaw ang isa sa pinagkakagasosang dekorasyon ng mga Pilipino tuwing Pasko, huwag daw mag-alala pagkat konting aray lang naman daw kay Juan ang konsumo nito. Kasi kung ikukumpara mo, for example, ang Christmas lights sa air conditioning unit, di hamak naman na mas malakas kumonsumo ang air conditioning unit na mas madalas gamitin kapag summer months. Pero kasabay ng pagsasaya ngayong Kapaskuhan ang pagkabutas din ng bulsa pagpasok pa lang ng Burr months. Sumasabay din daw kasi kadalasan ang pagmahal ng mga bilihin. Sa malls kasi halimbawa, pinagkakagasusan din ng mga naggagandahang dekorasyon at iba pang atraksyon para mahikayat ang mga mamimili. So, I can say na tumataas din for Christmas. Pero syempre, ina-expect na rin namin yon kasi marami nga kami ino-offer na activities or mga attractions sa kanila. Kung sa mga commercial naman, mga establishments, may slight uptick sa Disyembre. Ang kadahilanan niyan, syempre, yung mga ibang mga malls natin nag-extend ng opening hours, no? Improved yung consumption level. Dahil ang Pilipinas nga marahil lang may pinakamahabang pagdiriwang Christmas season sa buong mundo, Pasko ng araw ang isa sa pinakamagastos na okasyon sa bansa. Yung mga corporations, di ba? Yung mga corporations nagbibigay ng mga bonuses yun. Even government also nag-incur ng mga expenses kasi may mga bonuses Christmas bonuses, di ba? 13th month pay. At dahil sa paglabas-masok ng pera sa lahat ng sektor, magandang balita naman daw ito para sa ekonomiya ng bansa. Yung consumption, tumataas yun, definitely. Kaya nga, tumataas din yung mga remittances pinapadala ng mga OFWs. No? Yung government spending, tumataas din. So, as a component of GDP, perk up talaga economy during the Christmas season. Wala nang katulad ang pagpapahalaga ng mga Pinoy sa Kapaskuhan. Hindi bali ng mapagastos sa kung ano-anong bagay. May pagdiwang lang ang pinakamasayang araw ng taon na may kinang. Pero sa huli, simple o payakman ng selebrasyon, ang mahalaga sa bawat pamilyang Pilipino ang pagsasalo-salo ng buong mag-anak para sa mas makahulugan na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Cesar Apolinario, GMA News.